A female deer. Umpisa na naman tayo ng akyatan ng bundok. Ito ang first namin nitong taon. Kasama ko ang aking dalawang kaibigan na si Don at si Alex. Medyo wala na kami sa kondisyon ulit. Ang huli naming akyat ay nung last year pa ng March. Alam naman natin na madali mag-umpisa ng bagay at hindi nagiging consistent or yung walang follow through. So finally nag-gather up na naman kami ng sipag para lang matuloy ulit ito. So itong Mount Daguldol ay not open for visitors actually since pandemic, at gumawa pa kami ng paraan. Kinausap pa namin yung barangay kapitana para lang bigyan kami ng permission na makaakyat sa bundok na ito. Always magandang panahon na umakyat ay itong umpisa ng taon, like itong January and February, dahil hindi pa ganun kainit. Actually, nakarating kami dito ng around mga before 6 a.m. at talagang malamig kahit sa paan ng bundok. But habang umaakyat tayo at sumisikat ng araw, nagiging mainit na din, but tolerable naman. Unlike pag-aakyat ka dito ng summer tulad ng March, April at May. So mas maganda palagi umakyat ng ganitong time between January to February dahil temperate pa ang climate. Yung difficulty level nito ay hindi kasing grabe nung umakyat kami sa Mount Batulao. Actually, yung Mount Batulao na tatandaan ko ay medyo very very challenging at hindi mo lang siya matatawag na bastang hiking, at meron talagang tinatawag natin na wall climbing or rock climbing. Gumamit kami ng mga harness para makaakyat, at I think yan ang isang dahilan at natigil kami last year dahil nabigla kami doon. At yung kaibigan ko na si Don ay medyo hindi naman na-traumatize, but ayun, parang ganun na nga. So itong Mount Daguldol is a good start for this year, na masasabi kong hiking lang talaga siya. Wala siyang mga dangerous ravines at yung literal na rock climbing tulad nung huli namin ginawa sa Mount Batulao. Kung makikita nyo dito, ang peak nitong mountain is isang open field na ganito. Parang doon sa eksena ng The Sound of Music, or para rin siyang fairway sa golf. Unlike yung other mountains na naakyat namin, yung talagang ma-imagine mo na peak ng mountain is ganun na ganun lang talaga, like maliit na lugar na mabato. Pero ito, kung makikita nyo, isang malaking field.
yung tuktok nitong bundok at masarap talagang tumambay, ang lamig ng hangin. Ayan, ang sarap din humiga. Nagstay kami dito ng almost 45 minutes bago kami ulit nito napababa na ulit. Inakala namin na pagpababa mas mabilis kaysa sa paakyat, ngunit hindi palagi ganun ang nangyayari. Umakyat kami dito, 3 hours ang inabot namin, at yung pagbaba, ang kalkulasyon namin ay kalahati or 1.5 hours, pero hindi ganun ang nangyari. At 3 hours din ang pababa. Inurasan namin yan. At itong ating mahusay na tour guide, hindi lang siya guide, but masahista rin siya. Grabe na yung pagod, talagang pumapasok na yung pagod nung pababa. Biruin mo, a total of 6 hours of up and down. Kung hindi ka man talagang isang athlete or batak, so to speak, hindi talaga ito para sa iyo, lalo na kung mahilig ka pa yung pumarty, uminom. Pero speaking of Yossi, no, itong isang kaibigan natin na si Alex, bilib din ako Puta ako. Ako na bahala. Kada short break, pwede pa siya mag-vape. Alam mo, iba rin talaga yung kanya-kanya rin talaga yung capacity, so to speak. Ako, wala akong ganyan-ganyan, pero kada pahinga namin, hinihingal ako ng grabe. Nakanganga ang aking bibig sa paghahabol sa aking hininga. So, ganun na lang po muna, hanggang sa susunod na akyatan ulit sa bundok. Peace out.